Jet Serama, alam mo na maangas at astig talaga. Another day mga kamanok. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang sakit na masasabi nating matindi na pwedeng tumama sa ating mga alagang manok. Ang fowl cholera. Ang fowl cholera po ay tinatawag ding avian cholera, avian pasteurolosis, hemorrhagic septicemia. Yun po. Ang fowl cholera po ay sanhi ng isang bakterya. Ang mga sintomas po nito ay kulay berde ang ipot, pag-iipot ng kulay puti, magkahalo po yan, panghihina o pagtamlay ng manok, nangingitim o nangangasul ang mga palong, nangingitim o namumutla ang muka, at yung sipon na napakasangsang ng amoy at panunuyot ng katawan. Itong sakit ng manok na ito ang pinakamadami ang sintomas. Maaaring kapag malala na ang sakit na ito ay ang manok minsan nagtitwist na rin yung leeg. Sa mga sisiw, ang tataas ng mortality kahit malalakas naman. Ang kailangan natin dito sa sakit na ito, dapat alam natin ang mga sintomas at behavior ng sakit na ito. Kasi pwede kayo o tayo na magkamali sa treatment o paggagamot. Sa fowl cholera po, madalas makikita nyo na parang namamaga o pamamaga ng kanilang mga lambi. Sa mga sisiw naman po, walang pinapakitang sintomas ng panghihina at pagtatae. Meron kayong makikita isa o dalawa na may namamaga ang lambi. Kahit malakas po yung sisiw na yun, ay pwede nyo na pong masabing fowl cholera yun. At agad-agad po tayong magbigay ng preventive measures. Kapag nagbukas po kayo ng manok, makikita nyo madaming tuldok-tuldok siya na parang puti sa may atay nila. Isa po yan sa karakteristik ng fowl cholera. At yan po ay pwede din pong i-transmit ng mga daga sa ating mga alagang manok. Kapag madami po kayong daga sa bahay, yan po ang madalas malakas magpakalat dahil yan po ay pumupunta sa mga feeds. Doon kumakain yan. Nagpupunta yan sa mga sisiw, kinakain yung mga tira-tirang pagkain. Ngayon, paano ba i-prevent yan? May bakuna din pong binibigay. Madalas binibigay ito kapag sila ay 6 weeks or 8 weeks old. Kapag antibiotic naman, very wide naman po, madami po tayong pwedeng ibigay. Kapag nagtitreatment po kayo, minimum 5 days po sa mga capsules o tableta. Kapag mga water-soluble medication naman po ay twice daily, minimum 5 days din po. Basta wag nyo lang pong hahayaang mapanisan. So, ganyan po katindi ang fowl cholera sa manok. Ito po mga sinabi ko ay base lang po sa aking konting karanasan at sa pagsasearch din po tungkol sa topic natin ngayon. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa topic na ito. Please follow, like, and share na din po para po madami pa pong topic na katulad nito. Maraming salamat po. Jet Serama, alam mo na maangas at astig talaga.